Yo, so, nagbabalik tayo. Ano to spontaneous type shit to, di ba? Kasi maghintay tayo sa flight ni Boss Gene Paradox and you know, nag-uusap kami, so why not? Let's make everyone hear the convos. So, balik tayo sa hindi mo pa masyadong natapos yung story mo kanina eh. Yes. Di ba? Kasi medyo, sorry talaga guys sa mga. Actually, syempre, sa 10 viewers, may 2 dyan na interested talaga tapusin yung video. Alam mo yon yung yung na-invested na sa story, tas naputol kanina. Sorry guys, kasi medyo na-late din ako. Medyo malayo yung pinanggalingan. Pero at the same time, tawag dyan? Maaga kasi yung out sa Airbnb. Hindi, nag-overtime kasi ako dun sa kwento ko eh. Hindi, tama lang kayo. Hindi, si Boss Tanjing din, may story din siya. Kaya kanya-kanya din, lang talaga, naubusan na tayo ng Di pa nga ako nag-story nun ha. Dami ko pa namang kwentong di totoo. Anyways, ayun, tuloy natin. Ayan, si Boss. Sa saan ba tayo natapos? Sa shows, no? Sa shows. Try ko nga saglit. Yay! Ayun, so, sa shows ata yun, something. Oo, yun. Ano ba? Okay, basta binibigyan ako ng shows ni yun, yung supportive mo na na kaibigan, yan. Si Kuya Kit, yan. Shoutout ulit. Sa Sydney, yeah. Okay. May sila, banda sila dun sa Sydney. Kaya, ayun, minsan sinasama nila ako. Sa yun sa Bypredos. Doon lagi nila ako. Like, rap shit na ginagawa mo? Like, nagra-rap ka na? Oo, nagra-rap na ako nito. Nagra-rap ka na? Sila, ang nila, music nila, mga cover din ng mga rock songs sa Pilipinas. Yan. Sobrang galing mag-perform nun. Grabe. At the same time, rin siya, sobrang supportive din niya sa hip-hop community. Kasi, as far as I remember, parang binibigyan na din ng shows yung Dope Mains dati. Okay. Shoutouts Dope Mains. Yeah. Di lang ako sure kung sila yung nabibigyan. Sila 22. Yeah. Tapos ayun, binigyan niya na rin ako ng show dati. Basta ang sarap sa pakiramdam. Parang may event doon na yearly, doon sa Bypredos. Tapos sinama nila kami. So kapag may break time ng mga band na kakanta, magpe-perform kami ngayon, no. Doon ko binibitaw yung mga sulat ko. Ayun. Tapos after nun nawala yun eh. Kasi parang nagpalit naman sila ng roster. So syempre hindi naman pwedeng kami lang ng kami lagi. Syempre. Tama din. Syempre bigay din ng platform para sa iba. Ayun. So after nun, nagsulat lang ako ng mga kanta. Tapos naghahanap ako ng mga beat. Bumibili ako sa YouTube. Yeah, tapos ayun, sulat lang. Siguro meron na ako ngayong 7-6 na kanta. Oh shit. Yeah. Kasi Kailan mo balak mag-release? Mag-release. Gusto ko kasi meron pa akong idadagdag na 6 pa. 6 pa. Na may collab sa ibang artist. Okay. Pang 13, 15 ganun yung mga ganun. aim mo. Sipag. Gusto ko talaga yun eh. Kasi syempre yung iba pag sinabi, may 6 na ako, pwede na to. Tapos ako ng EP. Oo. Pero aim yun, talaga, may ka target. Target ko talaga siya eh, kasi pero alam mo din kaya mo. Kaya mo kaya ko, ng 6 pa. Kaya. Syempre kaya. Yan pag gusto mo, madali na yun. Shoutouts Kaya ayun. din pala, wait lang, sorry Pero Sige, shoutouts EJ Brines, yung tumawag sa akin kanina. Yung nasa 8th Street tayo. Man, Smoko was one of the best fucking songs ever by a homie. I really like that song, man. Tangina. So, shoutouts EJ, may plano din sila. Idol din yun. Palagi din nangungumusta yun. Yung performance nila sa Nandun si Kenny Boy. Kasi pero hindi siya nag-perform eh. Wala kasi si EJ. EJ. Pero dalaw ko sa iyo in August. Anyways, back to the album. So, yun? Like, may mga may naisip ka na anong other themes or songs? Actually sinulat ko yun dito. Check ko lang para baka magkamali tayo eh. Yung buong album mo may concept ba siya? Introspection album. Sounds deep. Ang tawag dito Inner Thoughts. Yan, ang self-reflection lang din. Okay. Tsaka kwento kung paano ko sinimulan, paano ko
gusto i-maintain, anong mga plano ko sa mga susunod pa. Ayun. Tapos gusto kong i-collab sila sila 22. Yan, yung Dope Mains Tsaka syempre ibang artist din dito sa Australia. Kaya ayun. Nandito na nga tayo. Kinausap ko yung actually kahapon Sinabi ko sa kanya, men, ang galing mo. Grabe. Yung nag-perform kahapon. Si Ken Silva. Oo. Tapos, andun na kami. Tapos gusto ko siyang tanungin kung gusto niya bang Ayan, sumama sa akin sa isang track. Pero Message hindi ka pa dito kasi sa kami, comments, man. hindi alam mo yun, hindi pa kami masyadong close Sobrang naman nun. Kumbaga, na-appreciate ko yung kanta niya, sobrang ganda. Pero parang sobrang sad din naman kung yo bro, gawa tayong kanta, di ba? Ang pangit naman na yun. Pangit naman kung hindi kami magkakaroon muna ng first interaction nyo rin, oo. Kaya ayun. Ligawan mo muna. Siyempre, ganun yun, parang kailangan mo na may connection kayo ng artist bago. True. Mas madali na kasi yun, di ba? Mas magkakaroon kayo ng chemistry, gumawa ng Kaya ayun. Basta marami ang plano. Kaya gusto ko rin pumunta ng iba't ibang lugar. Una, rap battle, pero at the same time, networking kailangan na rin yun networking na rin yun. Exactly. Kasi ako nga, di ba, sumasama sa Sydney, ayun naging tropa, sila, Gene Paradox, sila Boss Tanjing. Bait din talaga ng mga to. Yung ang dami rin nagagawa like, prior to Underground Rap Battle League, before that, wala akong kilala dito sa Brisbane, man. Like, if I go here, what the fuck am I gonna do here, di ba? Like, sabi ko nga kanina, di ba, para love trip lang yung pagkasabi ko na di naman natin ito makilala, pero I mean, like, laki ng mundo talaga. Isipin mo yun, laki ng mundo, pero nagkasalubong tayo dahil sa URBL. So shout out to Boss Dari. Yes sir, shout outs. Boss D. Ang isa pa doon, ang maangas din sa URBL, man, kasi ito nasabi natin to actually kanina, yung nagjo-jokes tayo, tas alam mo yun, yung humor natin tumpak, which is kinikwento ko sa inyo na pasok din sa amin nila kasi di kayo si Ten minsan lang napasama kasi other side siya pero palagi kami nag-usap sa 2K and shit. Si Ibes din nakasama nyo, which is yun nga at sa din ba, parang it's just funny how pareho tayo ng humor. Alam mo yun, yung dark humor. Nagkasabay-sabay tayo sa scene na to, nagkakilala tayo dahil doon, tapos yung humor natin ganun din. Tapos alam mo yun, yung parang separated by parang ultimate tandem pero separated by distance. Papaisip ako, if I was to battle this guy, how the fuck am I gonna battle him now, man? Kanina possibility pa naman yan. Kanina sabi ko sa kanya, G, parang hindi na tayo, ang hirap na natin sulatan yung isa't isa kasi nagko-bonding na tayo. Tsaka yan yung di ba, point yung of no return sinabi mo rin kanina yung na dahil sa nangyari sa inyo kay Ten na chill kayo before battle, sabi mo na ayaw ko na makipag-usap before battle. Ganito na lang. Hindi tayo magbabattle, paramihan na lang tayo ng matatalo. Di ba? Para mas maganda yun. Oo. Pero ewan ko, ngayon di pa ako ganado bumatel So, it is what it is. Pero parang pag Melbourne na, syempre sasampa ka nun. Oh yes, rep mo yung city mo. Syempre. Bro, I've always wanted to represent and like perform in front of my friends. Kasi nga my past few battles lagi akong dayo Parang gusto kong maramdaman na di ko na kailangan ligawan yung crowd na alam kong may mga solid dyan na supporters ko na alam mo yun. So speaking of that and rap battle, ganon siguro yung nangyari kay Van versus Kipli. Kasi nabalitaan na natin, di ba? Yesterday was the thing, wala pang video on YouTube. I'm looking forward for Pero that. based on names, syempre Kipli tayo agad. Yes. Pero panalo si Van. So, feeling natin doon, medyo din yun, like, naging big factor yung home court. Yung home court. So, ano kayang ginawa ni Van doon na kakaiba, di ba? Ang angas doon. Excited na ako mapanood yun Oo, di ba? Ang ganda din ng pinakita ni Van, partida pa yung nakita mo kung ilan yung boto? Dikit daw Dikit daw. Sinabi kanina, narinig ko sinabi ni Boss Daryl Oo. Pero, continue natin. Ito, isa sa favorite topics ko every time podcast with MCs.
music choice or current song rotation. Mm. Ako muna, para may time kayo mag-ano sa inyo. Kinento ko sa'yo kanina, nag-usap tayo ng tungkol rock and shit, punk rock and stuff. Medyo nasa new metal ako, tsaka ano ba tong Pierce the Veil, ano ba sila? Hindi ko sure eh. Pero new metal, ayun, nandun sila yung System of a Down. Hindi sila new metal, pero System of a Down, new metal is Let's like not emphasize on Slipknot, that. Korn as well. And then ayun, Pierce the Veil, Cara Fernalia, King for a Day, Bulletproof Love, and Floral and Fading. Yan yung apat sa Pierce the Veil na ulit ko. Tapos Toxicity, Chop Suey, Freak on a Leash. Crazy, Freak on a Leash. Pero sa rap naman, syempre, Shanty Dope pa rin, tsaka Hail Mary. Ulit-ulit. Lil Wayne sa English rap. Ayun. Kayo, ang daming rotation, ang haba ng rotation. Anyways, kayo. Ako, depende sa mood ko eh. Kung ano yung current lang. Yun yung tanong, current, yung topic na ngayon, current. Right now, mahilig kasi ako sa mga underground na rappers eh. Okay. So, ang pinapakinggan ko ngayon, Pretty Little Baby. who's that? I don't even know who that is. Nag-viral sa Reels. Pretty Little Baby. Oh, what the fuck? Ano siya? Hip-hop group siya. Year of the Ox. Year of the Ox. Mga Korean-American sila. Based on? America or? Cali na sila ngayon. Cali. Dati sa sa New York. Okay. Tsaka West Virginia. So they sound like full Americans. Yeah, Korean Americans. And then yun, Dumbfounded. Rap battle scene as well. Hopsin. You know Illmind. who Hopsin is. Illmind. Yeah, Illmind. That's so classic, man. Especially Classic for naka-lenses, contact lens pa yung siya. dinis niya sila Kendrick Lamar, Tyler the Creator, Drake. Ano pa ba? Moment in hip hop din yun, yung Illmind. Ruby Barra, man. Ruby yeah. Barra. I've always been a fan. Medyo bukod sa mga ibang rappers na tinitingala ko, isa sa mga parang pinattern ko yung yung writing style ko. Parang pinattern ko yung writing style ko sa kanya. Dahil tangina sobrang lupit magsulat ni Ruby Barra. And so, yun, usually hindi ako masyadong, konti lang yung mga pinapakinggan ko talaga na rappers. Tapos parang, pinapakinggan ko naman lahat ng music nila. Okay. Yung parang, kumbaga kung nakikinig ka kay Shanty Dope lang. Pero, whole naman niya, whole discography niya. So, ikaw naman. Gene Paradox. Sa akin, iba-iba eh. Pero, ang mga pinapakinggan ko ngayon, ganun pa rin. Kagaya ng dati, Guns N' Roses. Yan. Okay. Yung Appetite for Destruction, yun. Tapos Sika, yeah. Filipino rap. Sobrang chill, sobrang sarap pakinggan. Angas niya gumawa ng chorus, man. Yeah, oo, sobrang. Plus na yung verse, yung Blue Dreams. 360 panorama. Pero angas niya, yung flow, syempre nandun na yun. Pero pagdating sa chorus, Tsaka yung, masyado. meron siyang mga rhyme na, mag-rhyme siya ng 4, ng 3, sabay yung pang-4, nilalagay niya sa gitna. Yung rhyme, tapos tutuloy ulit ng ibang linya. Kaya ang sarap sa tenga, ang galing. Transition na, ang ganda ang galing ng mga transition niya. niya. Sumalo. Yan, tapos Ron Henley. Shit. Yeah, sobrang lalim ng mga sulat. Alam mo, isa sa sisi ko. Na-imagine mo yun eh, yung mga kanta niya. So, this is, I don't know, last year I think. So, doon ko lang kasi huminto ako pag-search kay Ron Henley. Pero kilala ko na siya, syempre, yung Biglang Liko, Venus, ganun, adik ako dati sa kanya, on repeat siya sa akin. Tapos, syempre, nahinto ako. Tapos, na-mention ng tropa ko, nakaw na sandali. Ilad na sa Wakan. Pinakinggan ko, sabi ko, shit, ang angas. Parang Biglang Liko in another theme. Diba? Yung sa Herbals and Love. Pinagsabay niya, tapos halos every line pasok sa double meaning. Pag mga normal na tao lang, diba? Isipin love mo, song. About love song. Love song, Tapos sabi ko, pasok lahat, men, sabay. Ayun, nag-deep dive na naman ako kay Ron Henley. Nalaman ko siya kasi Al James nag-Australian tour 3 years ago. Sa yung pinanood ko, so bali ngayon 4 years or 5 years ago yun. Sabi ko, the fuck, I could have been there. I could have,
Sydney, wala siya sa Brisbane ata noon Sydney or Melbourne siya. So sabi ko, I could have Pero just, siyempre, dadalaw ka yun doon, nga, I yun. should have just Ayun took na. the flight. Sabi ko, oh my God, parang na-miss ko yun. Sabi ko, isa yan sa recent regrets ko, di ko nalaman. Oo. Ano, iba, sino ba tayo? Sika, yeah. Sika, Ron Henley, sino pa Ron ba? Henley, Looney. Looney. Of course, yes, Looney. sir. Gugmang preso pala, nag-viral I ngayon. wish nakakaintindi ako ng Bisaya, men. Oo, yung bago niya, no? Iniisip Pinakinggan ko, ko, sabi ko, to? tanginang rhymes to. Kakaiba, tapos Ano gusto kayo? kong malaman kung anong ibig sabihin. Ano kayo mga Tagalog ngayon ha? Kumakantot na saging yung Bisaya pero di nyo mag-get yung gugmang preso. Yun. Yun, sa mga kantang Sa niya mga yun, foreign, si rap group, Coast Contra. Coast Contra. Ooh, yes sir. Dami nilang freestyle, no? Oo, yan. I never Sobrang grabe freestyle. nun. Damn. Tapos ang chill ng vibes nasa table lang. Oo, paborito doon si Eric. Grabe. Talagang pag pinapakinggan, nagdadrive ako. Mm-hmm. Paganong ka. Papahype ka. Yung flow, Mapapa-overspeeding ka. storytelling, grabe, no? Yeah. Out of this world yung Sino ba yung nag-flow din? Yun, si Eric yun. Damn. Tapos yung magkapatid, yun. Tapos yung isang Mexican na black. Sobrang galing nila. Tapos syempre, Eminem. Yes sir. Eminem. Kailangan dapat nandiyan. Tapos, minsan Biggie. Rap God. Biggie. Grabe mag-ano si Biggie. Angas din ang flow ni Biggie. Tsaka, Easy Meal. Easy Meal, Meal. Easy Meal, yung ganap nila. Musicality. Yung ganap nila ni Abra. Grabe yun. Medyo nababias lang talaga ng Philippines. Yung gawa ng social media. Siyempre may napapanigan kasi. Pero kung interesado ka sa ganung klaseng mga bagay, tapos sobrang nerd mo, may magigets mo yung strength ng bawat isa eh. Yeah. And Kaya like you ang just appreciate it for what it is. Tsaka back to the topic sa yung unang half nung podcast bago na-cut. Kinento ni di ba, Boss Tanjing, yung old school na hip hop talaga pag may diss kayo sa kanta, pag nagkasalubong kayo, away agad, di ba? Which is, sinabi ko naman, this day and age, didiss mo ako. Siyempre, pakitaan kita mas magaling ako. Which is, ito nangyayari sa kanila ngayon na, sumagot siya. Sagutin ko din to ng mas maangas. Kaya, as fans, dapat, papanig kayo sa gusto nyo. Pero siyempre, at the same time, busog lahat. Busog lahat. Same nung Flow G and Sixth Threat. Busog lahat. Yun din. Hindi rin kumbaga, kung fans ka lang, hindi nyo kailangan mag-away. Pero syempre, pwede kayo magdebate. pero syempre alam mo na kasama sa kultura ng Pinoy maipagdebate kaya pero minsan kasi debates lang. Minsan kasi disappointing kapag let's say may distract tong isang artist, let's say dalawa sila. Nagbatuhan sila, tas yung isa biglang di na nag-reply. Tas clearly wala pang nananalo. Yung middle of the walang conclusion. Walang conclusion. So, pina-follow nyo ba yung Kendrick? Na-follow nyo ba yun? Yeah. Ako parang super vague lang. Ako, inabangan ko yun eh. Ikaw, for someone na do you think Drake, same sa sinabi mo na may biglang hindi sumagot, do you think Drake did that type shit? Like, huminto siya bigla? Hindi eh. Type shit? Parang, kasi pag-release nung ng Not Like Us, nag-release pa siya ng isa pa eh. Parang, ang sinasabi niya naman doon, panalo na siya na nagbigay siya ng trap kay Kendrick. Yun lang, sobrang... Ako yung nagbigay ng info, di ba? Ganon, parang i-debate kita, ganon. Pero, pag pinanood mo yung Not Like Us, wala na eh. Finish na eh. Finish na, di ba? Sobrang... So, yan yung nail in the coffin, di ba? Doon ko nasabi na parang ma-apply yung tanong mo kasi kumbaga sumagot nga si Drake or may nalabas pa siya during that time span pero kulang eh. Alam mo yun, yung parang hindi kung gusto enough, mo talaga na maniwala kaming panalo ka sa amin, dapat sumagot ka pa ulit ng Not Like Us. Tingnan mo tong banger na release ko. Tatapat mo yun. Walang ganun eh, di ba? Wala siyang walang game shifter na kasi sagot di ba? sa Not Like Us. Nagsimula, ang lakas kasi nung pasok nila ni J. Cole eh. Silang dalawa sa first person shooter. Sobrang lakas nun, tas
ano talaga, yung energy talaga ng music pataas eh. Tapos nung nag-meet sila ni Kendrick, may diss sila na sobrang ano lang, mid lang nung tunog. Tapos parang kailangan mo lang siya intindihin yung lyrics, kung gaano kalalim sinulat. Tapos nag-release si Kendrick ng Not Like Us na sobrang banger talaga. Tapos yung huling release ni Drake, wala na, parang nanatili siya sa mid. Kaya iwan din eh. Isa din sa masasabi ko doon is may counting advantage sasabihin nyo bias ako kay Drake, pero Drake fan din kasi ako eh, pero ako din naman. Medyo may advantage si Kendrick on that part kasi 1 versus 20 yung naganap eh. Diba? Which is sinasagot naman nila 20 din naman ghostwriter ni Drake, pero at that time yung mga unang ano ba yon, push-ups, isa sa una niyang diss tracks is madami siyang tinitirahan eh, hindi lang si Kendrick. Habang kay Kendrick from Euphoria, ano pa yung nauna doon? Basta yung that time, 'di ba? Puro Drake lang, wala siyang Family Matter yun. Wala siyang masyadong kailangan na isali pang iba. Or may J. Cole din, pero mainly Drake. Pero si Drake, Rick Ross, Metro Boomin, ang dami niya kailangan isali eh, para lang masabi niya na I'm the king of this shit. Pero anyways, para sa akin panalo si Kendrick. Which doesn't hurt me as a Drake fan kasi Kendrick fan din ako. Mad City was a fucking crazy album. Ikaw, sinong ba panalo doon sa'yo? Si Kendrick eh. Kendrick. Not Like Us killed the game, bro. Balik tayo dun sa sa simula. Napag-usapan namin to ni Allen kanina. Kanina yun, 'di ba? Yung kay J. Cole. Tsaka kahapon ba? Kasi yung umatras si J. Cole eh. Yan. Ang pangit. Kahapon. What could have been, man? Yeah. Kasi kung mga rhythm sa vibe, Drake, magaling talaga si Drake eh. Yun. Pero kung lyrikalan, Kendrick tsaka si J. Cole, pwede talaga silang mag-toe-to-toe eh. Yeah. Sobrang, ewan ko, siguro baliw na baliw ako noon pag kung natuloy yon. Yes, sir. Kaso... Actually, yun nga hindi ko talaga masyadong nasubaybayan yung beef nila Kendrick tsaka busy ako naglalaro ng games nun Cyberpunk. Kakasabi mo lang din kanina, di ba? Yeah. Pero siguro kung hindi nag-back out si J. Cole, parang mas natutukan ko siya eh. Kasi isa sa mga favorite rappers ko si J. Cole eh. Sound trip ko yan eh. Anyways, also, pag palaging name-mention si J. Cole, di ko makakaligtaan i-remind everyone that's listening right now, pakinggan nyo yung Love Yours when you're having a bad day. Down there. Hindi, pero pag inside joke. Inside joke. Shoutout sa mga nuggets. Pero pag hindi kayo, alam mo yon, yung you don't think that you're doing enough, listen to Love Yours. Bawi yun sa mood, man. Okay lang yan ni Bes. Sorry. Okay lang yan, men. Makinig ka sa Love Yours. You'll feel better. Hindi, legit. Mahal namin yan, tropa. See you later, man. Ibes, wala akong basta, i-explain nila sa'yo. Explain namin bakit nabalik yung joke na yan. Ang daming storya ngayon, men. Kaya kwento namin. Actually, hindi sa'yo talaga eh. Pero na-connect lang. Pero may nangyari kanina na grabe yung it really went down. God. Anyways, Love Yours, guys. Love Yours by by J. Cole. Napakinggan niyo yan? Yes. Ang angas nun. Ayan, continue tayo. Time check muna tayo 7:23. Anong oras mo gustong pumunta doon? Mga 7:40, mga ganun. Sige, goods. Mahaba pa masyado yan. 2 minutes away lang naman tayo, di ba? Nandyan lang by the way, 2 minutes away in Australia is like 10 minutes. From 2 minutes to 10 minutes. Guess mo yun, yo? Parang pag may someone's asking you something, I'll be there 2 minutes. Sa work, I'll do it in 2 minutes, 2 seconds, ganun. Palaging 2. Kasi it's not very short, it's not very long. Yeah. Anyways, so yun tayo, current song rotation. Ito naman, hip-hop roots. Ito talaga pala, mali pala yung sabi ko kanina. Yung music choice, gusto ko yon yung rotation. Pero ito yung favorite song ko kasi medyo, alam mo yon, yung dito nagsimula lahat eh.
So, yung sa akin, guys, Wait, ano to? Hip-hop roots? actually, ano na lang, sige, music roots na lang, tapos i-connect nyo na lang yung hip-hop. Isalin nyo yung hip-hop for sure, kasi mainly hip-hop naman tayo eh. Doon tayo nakakilala eh. So, simulan ko, kaya nga eh, ayaw maghintay no? Pero, hindi ko maalala, pero kasi for the past few years, mainly hip-hop yung pinapakinggan ko. So, nagsimula ako sa hip-hop dahil kay Eminem. So English talaga, then from Eminem ayun nag-spiral to Biggie, Tupac, Lil Wayne. So mainly English talaga ako, kaya natatawa ako, kaya tinutokso nila ako na naalala mo yung kagabi yung nag-reference sinabi ni Ebes saan yun nakuha yung sakit ko na to. Tapos Tagalog yun, di ba? Tapos sinabi ni Gilmer, ayan, Tagalog reference, di magigets ni Drex, di ba? Kasi alam nila, nakwento ko na sa kanila na mainly talaga nasa English ako, like from music to movies and shit. So Eminem, kung nakikinig ka. Hindi nanonood yan, tropa ko yan eh. Anyways, next next contestant. Sino ba yung nyo? Music. Yung music Kahit ano roots lang, ko, siguro parang na-explain ko na din naman siya dun sa Kanina. rotation ko. Sa rotation, okay. Oo, like sila Hopsin and Year of the Ox, Dumbfounded, Ruby Ibarra. So Tagalog naman, obviously, fucking Looney, man. Looney. Sino pa ba? I was a fan of Sin City too. And then Madami din siya music? Medyo hindi ganun kadami. Okay. May there's one song that I listen from him. Actually niya eh. Nagpamatak sa'yo, no? Oo, kasama niya si Looney rin doon sa track na yan. Okay. And then ano pa ba? Depende rin kasi talaga. Ay, actually, sinasagot ko yung kabilang tanong eh. Pero roots ko is like, Looney, Parang doon ka nagsimula sa yes. rap shit, Sa music-wise, pero sa battle, okay. ibang storya naman yan. Iba din yung mga, kumbaga, yung mga inspirations ko doon. Kailangan pa ba sabihin o hindi na? Ikaw, up to you. You can go. We got, I don't know, what, we got 10 So minutes. siguro ang mga roots ko naman sa battle is sila Protege, fucking siyempre hindi mawawala si Looney diyan, Sak Maestro, sino pa ba? Sa international naman sila Ilmac, Disaster, Ilmac. who else? By the way, talking about Ilmac, yung naglaban ulit si Ilmac. Sino yung duo niya? Thesaurus against nalimutan ko. Was this ages ago? No, Grand Prix? I can't remember actually kung ages ba, pero it was way after their historic run. So this is on the recent years na. Okay. Then parang alam mo yon, yung parang lang to remind everyone what they did. Then every like mababasa mo yung room na everyone there was so appreciative just to have this duo back again. Yeah. After that historic run they did. And shit. Yeah, so lang din, like hindi ako naka-follow ng historic run nila, pero ramdam ko kung gaano sila ka-respected by the game during that battle. Like, kinig talaga lahat, tas ang saya nila na naririnig lang nila yung boses ng mga idol nila dati. Actually, si Thesaurus, idol din. Sa pagkakalam ko, idol siya ni Looney. Dapat nga maglalaban sila sa world domination So, hindi natuloy si Looney. Parang may problema ata sa visa or something. I have no idea. But actually, parang narinig ko yan. Most especially, fucking R.I.P. Pat Stay, man. Shit. Isa yun sa mapapansin mo talaga na respetado siya masyado. Kasi man. siya lang yung tatawid ng gay jokes na siniseryoso niya. Walang mag-question. No one questions it. Everyone just laughs. And, like, really, he's really testing the limits on gay jokes, and no one questions it. Like, he's also such a fucking gentle giant, man. Diba? I actually saw recently again. I watch, every now and then I still watch Pat Stay battles, and then nagka-distractan sila ni The Game. Ni The Game? Okay. Pero may battle siya isang beses na nagkapikunan sila. Tas parang nilapitan niya talaga yung Calico? Actually, hindi ko malala din eh. Pero ang dami kasing battles pinapanood eh. Pero kasi like nagpisikalan sila na hinto. Yung maliit na nagbabattle parang yun ngayon. Fucking buckle up. Parang siguro. Yeah. What's his name? Fuck, I forgot his name. Tay-Rock. Tay-Rock. Oo, yun. Pinanood ko. Tapos
Di ba, nagkainit, kasi nahinto sila. Yung nakasagutan sila, sabay, at the end, sabi ni we're just battling, man. Gumanon si Patstay, tapos may kita mo naman na, kung magkapisikalan yung, ang liit ni T-Rock, tapos, si Patstay, no, we're just battling, it's just part of it. Ako, angas talaga ditong gago. Yeah. Grabe, sobrang creative doon. Ang paborito ko doon yung nag-fabricate siya ng story sa yung gagawa ng app. Sino kalaban niya nun? Sa Decrypted. Nalimutan ko yung pangalan basta yun, Crips na na battle rapper din. Maybe Arsenal? Ata. Ars, okay. Siya, gagawa siya ng app para sa mga Crips. Tatawagin niya daw Decrypted. Sobrang creative Pero ayun, rest in peace. Rest in peace, Patstay. And then yun yung mga roots ko. Ikaw naman. Ayan. Ako, roots ko naman sa music, sa pagsusulat ko ng kanta. Siyempre si Looney. Looney talaga, Ron Henley. You know what's funny? I just realized, look at this, hip-hop roots, right? On my notes, this is my guideline for the questions. Sa baba, rap battle roots. Nasabay mo na. Pinangunahan no? Hindi ko rin napansin Nung binasa ko yung yung alam mo yung guide, extra questions, na-realize ko na meron palang rap battle roots. Anyway, continue na lang. We can just do it together. Yeah. Okay, yun si Looney. Yun, kagaya sinabi ko kanina, mga pinapainggan ko din. Yun din yung mga Parang yun naging inspiration mo din, Oo. Sa pagsusulat. Oo. Si Sika. Kaka-re-release niya pa lang ng Choosy nun. Narinig ko na. Ang galing. Kaya, hindi ako hindi maganda yung boses ko sa mga sa mga kanta-kanta. Pero, tinatry ko siya, sumulat ng mga ganong klase. Kasi nakaka-inspire din talaga So, talon naman tayo sa battle rap. Battle rap, Looney. Looney pa din. Looney. Hindi talaga mawawala si Looney. Batas. Pag Yes, sumali, sir. Full time, pag di ko sumali ako nasabi ng yun. rap battle, Batas. guys, Looney din yung inspiration ko. Ganon yung sabi ng mga top tier Para ma-main event din ako. Kung may kambing, ikaw 10. sheep kayo, Sheep. no? pero black. Angas. Double meaning. Wordplay. 10, ikaw, Looney ka din. Looney ka din, main event ka Di Looney na tayo lahat. Looney tayo lahat. Ano sabi mo? Yung Ayun, Looney, Batas. Batas pala, Batas. Hindi ko nasabi si Batas, sorry. Sayad. Sayad, Si Mot, si Apex. Yan, mga Mot, Apex. paborito kong Wala bang sa 3GS dyan? si Lipcram. Lipcram o MZ Yeah. Actually, nung battle niya ni Ten, parang may flow, may ano ka dun may cadence ka dun na parang naalala ko si Lipcram. Lipcram, I can't exactly tell which one is it, pero tumatak siya sa akin na, uy, parang Lipcram na na, bigla akong naalala si Lipcram dun basta sa isa sa sinabi mo dun sa flow mo dun. Kasi pag ang ginagawa, idol ko din yun si Lipcram yung pag bibitaw siya ng line, tas huling bar na, tas pag yung huling delivery sobrang crispy. Actually, nga ganon. Actually, ni Zaki sa isang reaction niya, yung na parang geto pop, tas sa third babaliin niya konti. Sabay sa fourth, yun na yung smooth ulit para ma-emphasize niya talaga na rinig ng tapos yung sa pangatlo. Parang para pag fourth, rinig na rinig talaga na yung ma-digest din talaga. Yung mga transition yun, yung mga pinapahinga ko. Tapos, syempre, yung teacher ng mga bagong teacher ngayon, tsaka lumang teacher, si Balakid, tsaka si GL. Yes. Yeah. Parang nagdadalawang isip tayo ba? Sino bang bago? Balakid, GL talaga. Yung mga sulat, ngayon, yung sulat ko kay Ten, pag pinanood nyo siya sa mga sa paglabas ng video, mapapansin nyo yun. Ay, di ako napansin ko siya yung mga callbacks. Simula umpisa ng round 1. Okay, may connect hanggang yung round ending. 1, round 2, round 3, no? Yeah. Napansin ko yun. Yun, labas pa yun. Halimbawa sa round 1 hanggang end ng round 1 ko, yun, parang train of thought din yun Kung ano yung thought process ng pagsusulat, kasi ganun ako magsulat So, let's say magsisimula ako sa bigas. Matatapos ako sabihin natin sa sinangag.
Sinangag na. Yes, kunyari palay. It's like all Palay, matatapos ako sinangag. Still Hanggang sa, dami mong dinagdag hanggang sa gumanda na. Actually, para mas smooth siya painggan yung mga ano. Di ba sa second round doon ka nag-end, parang dinagdog mo, inad-add mo siya hanggang sa sabi mo. Yung callbacks na. Heart attack, abangan nyo sa round 3, di ba? Angas nun. Kaya kaso, ayun, nagachok tayo, kaya ayun talo. Aray ko. Hindi naman ano. Hindi, pero hindi naman importante yun eh. Sila niyan, hindi naman magigets importante. nyo na debatable siya. Debatable siya. Sino Kaya salamat. Chamba lang yun. Salamat kay Ten, sobrang lakas nun. Yeah, shoutouts kay Ten, man. Second round mo. Ilang beses ko naman na sinabi sa ito. That was the best second round I've Narinig ever. ko yan. Not the best second round. The best round I've ever heard URBL. sa buong URBL. Narinig ko yung pagkasabi mo. Hands down. Shoutouts. Ano? Shoutouts to Gilmer. Ako naman may tanong. Ayun. Yan. Since nakita ko rin dito yung top MCs nyo, so bigay kayo ng sino sa tingin nyo yung So rap battle to, di ba? Yan yung MCs natin sa rap battle, top 5 lang. Sa Filipino. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Tapos sa URBL. Okay. Oh, shit. yeah. Sa Pilipinas, like you mean like active battle rappers? Kahit hindi top active. All time yan eh. All time. Oh yeah. Hirap sa URBL, man. Mas mahirapan ako sa URBL. Pero ako na lang para maka-decide pa kayo. All time sa Filipino is Delo. Syempre yan yung unang tumatak sa akin, Delo. The man. Actually, ang hirap pala dagdagan. Kasi ang daming magagaling pero Delo talaga. Undebatable, yan yung first idol ko. Tapos Tipsy D. Masasabi ko yan, Tipsy D. Ito kasi mahirap men kasi parang ayaw ko isali si Looney in top 5s kasi hindi na siya debatable eh. Alam mo yun, yung parang that's true. Parang gusto kong sabihin na wag na natin isali yan kasi pag that type of question, matik na yan eh. Pero Looney, sige, sayang Looney. lang sa space eh. Yun nga, di ba? Like undebatable type shit. Sak Maestro. Prime sack. Oh my God, ang hirap ng panglima men kasi parang alam mo yun, ang pakinggan. Magaling na eh. Ito na lang, sabihin ko na lang Poison 13 kasi kakaiba din yung ginagawa niyang being active. Never nagpabaya. I mean, syempre hindi mo maiwasang magcho-choke ka and magsastumble dahil sa dami mong ginagawa, Poison, pero sali kita sa top 5 ko. Pwedeng madaming i-change doon, pero Delo and Looney, andyan na yan. Ayan. Isali ko na ba yung ikot muna tayo sa URBL after. Okay, hindi ko na tulad sabi niya parang hindi ko na rin idadagdag si Looney kasi parang matik na yan. Dinagdag ko sa akin eh, pero go. Matik na yan. So kumbaga nasa zero spot siya. 0 hour. 0 hour. No. 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 Sorry, but no. No deal. Siyempre, yun, Prime Sack. Sorry. Fucking GL. Alam mo yun, like, dito sa scene dito, parang, there was a moment na parang, pakiramdam ko. Di lang sa pagmamayabang na parang, tangina ako pinakamagaling dito. Susulat ako kay Ten, no? May lumabas na battle si GL. Sabi ko, tangina, wala pa ako. Mahina pa ako. Parang nabawi mo yung sinabi mo. Mahina pa ako. So yeah, GL men, tangina, naramdaman ko sa'yo kung gaano pa ako. Marami pa ako kakainin na bigas. Kaya sarap battle scene dito men, tangina, wag niyo akong sinasamba. I don't like it man, what the fuck. Tapos GL, Prime Sack. Fucking who else? Dami kasing magaling eh. Yun nga, mahirap no. Parang ang sarap sabihin Lanceta. Fucking rhyming abilities, man. Fucking nung sinabi ko number 3 ko number 4 si Tipsy. Yun yung iniisip ko din eh. Lanceta. Tapos siyempre iba-iba rin. Sa jokes naman, tangina Jonas. Bro, every battle parang hindi pwedeng hindi ka matatawa sa kanya. Kung usapang jokes, pinipili mo pa si Jonas over Sinyo? Siguro recency bias. Okay, like I feel like next level Kupal. Sinyo isn't as funny as
he used to be. He used to be way funnier. Pero this is all time. All Just a reminder. time. Ewan ko, parang... Hirap tapatan ng prime Sinyo. Basta parang toss up between Sinyo tsaka kay Jonas eh. Pero either way, alam mo yun, I could include them dun sa spot na yun, like sa jokes. And then, who else? Panglima na to. So, Panglima na, I can give you an easy cop out. siguro, on top of my head, yung una kong maisip siguro, so ngayon, is Sixth Threat. Sixth Threat. Okay. Sixth Threat. Wait, who were you gonna say? Hindi, sabihin ko sana, if you're really having a hard time, sabihin mo na lang Looney. Oh, yeah. Kasi di mo sinali sa bilang. Hindi. Badang. Badang. Dedicash yun. Diba? Ikaw naman, Tol. Dedication. All-time Filipino. Siyempre, rap ganun MC. din tatanggalin na natin si Looney. Kasi nasa zero spot yan eh. Batas. Fan ako ni Batas. Nakalimutan kong i-include si Batas. Fan talaga ako ni Batas Sorry. Naglindol yung pinasal sa kanya. Oo, dahil sa kanya yun. Sayad. Sobrang siya lang yung may ganong style. Ang dami nagtatry nun, di ba? Oo, Pero porket ayaw mo, hindi talaga madikitan eh. Yeah. Tapos, sa jokes, Zaito. Yung iba talaga yung mga old gods sa jokes. Old gods. Meron Zaito na nag words of wisdom sa round 3. Yun yung mga sabay papanahin ka sa leeg mo. words of wisdom sa round 3, no? Pero freestylean ka lang round 1 at 2. Sabay deep thought sa round 3. Ayun, ilan na yun? Tatlo na, no? Tatlo. Batas, Sayad, Zaito. Batas, Sayad, Zaito, Tipsy D. Tipsy D. Abangan nyo yung tawag dyan? Chainsaw. Palagi na, no? Huli ko, di ko alam kung Badang? parang pinaghahatian ko si Mot tsaka si M-Zite. Si M-Zite, man. si M-Zite sobrang Underrated. Underrated para sa akin. Bro, he just has a lot of haters. Daming haters dahil sa But like, man, you can't deny skill. pagka 3GS niya. You can't deny skill. Grabe, tsaka sino bang may kaya pa na gawin yon, di ba? Sa tryouts, 2x2, isa buhay. Consistent, di nagcho-choke. Oo. He has how many battles, man? Like fucking 30 plus. Mas madami pa siyang fake chokes kaysa stumble na totoo. No, tama. Ayun. So yeah, ayun. Ayan, ikot natin ulit So guys, before namin sabihin to, kasi parang personal shit na to kasi tropa na lahat URBL. Sabihin ko guys, tatapusin na namin yung video after namin sabihin tong top 5 namin. So mag-end credits muna tayo. Thank you for watching Overreacts. Salamat kay Boss Gene. Yes, sir. Ayan aalis na rin siya soon, as in literally we're dropping him off in the airport. Right now. Boss Alakazam from Melbourne. Yes, sir. Overreacts Drex always here, nangungupa lang. Hindi na ubos to. Shoutouts Chico Malo, my boy Kiru. Shoutouts Peso and Dreams, URBL of course. As we said earlier, hindi kami magkakakilala. We'll never meet each other without URBL. Yes. Yun yung bridge talaga. Shoutouts nyo? May shoutouts ba kayo? Yeah, may shoutouts. Ayan, syempre. Siyempre sa mga kagrupo ko sa Pilipinas, no? Sa dance scene sa Pilipinas, Pitik Pinoy. Pitik Pinoy, shoutouts. Yeah, sa Street Box. Mga kasama ko dyan sa bahay. Sila Gerald, Ron, Randolph, Jinwell, Bryle. Yeah. Shoutouts mga tropa. Mga tropa, mga apport since day 1 yan. Siyempre, speaking of day 1, siyempre si May. Yan. Ay! June na pero May pa din. Yeah. Diba? Tangina mo. Wordplay nego, G. Shots fired. Panis ka na naman. Nabutasan. Panis ka na naman. Aray ko. Ayun, siyempre sa mga magulang ko. Shoutouts. Yeah, kaya ikaw. Shoutout sa mga tropa ko, Mafia Fam. Alam niyo na yan. Yun lang. Okay. Yeah. So, top 5 URBL. Sino ba? Top five. Ako na mauna? Okay. Okay. Sino next? Sige, ako na. Ikaw, sige. Unahin ko,
hindi pa to siya masyadong bumabattle, pero baka bumattle to. Drex manalo. Hindi, joke. Si G? Isipin, si Di Manalo. Si Joseph. Si Joseph, putang. Isipin nyo yun, wala pang battle, pero top 1 na sa list ko. Hindi. Totoo guys, hirap. So, wala na lang order. Ito na lang, kasi medyo... Ganun din yung plano ko, walang order eh. Siyempre, kasama ko, Alakazam, Ten of Hearts. Bias, nandito kami. Ibes. Ayan. Sementado na yan sa top 3 ko, men. Ito, mahirap. Mahirap to sabihin, pero Jin Paradox, bago, men. Ang hirap kasi, kasi, tropa na lahat. May siyempre sabihin na, di mo ko sinali, pero nasa top 3 ko, Alakazam tsaka 10. Makikita nyo din yung laro nila na may pagka-similar. Yung pagka all-round with Jin Paradox. So, sali natin yan. 10 pang 5, Boss Daryl. Mahal kita, Boss Daryl. Hindi, mahirap. Actually, mahirap, pang 5. So, Ibes, Jin, Alakazam, 10. Sino pa mga ito na lang. Kasi sinabi ko sa inyo kanina, Dawu. Iba yung dedication ni Dawu, men. Ang dami niyang sulat. Kita nyo talagang, yung he puts his pen on overtime. Yung ink na ginagamit niya is really doing overtime for him kasi pinapatrabaho niya talaga. Ayun, top 5 ko. Yung 0 number ko si Di Manalo talaga. Top 5 ko naman, include ko ba sarili ko? Ikaw, nasa iyo yan. Feel ko, confidence sa self. Confident naman ako sa sarili ko, so yeah, I'll include myself in it. Pero siyempre, not in particular order. Walang order. Ako, si Jin Paradox, si Ten of Hearts. Grabe Jin Paradox, 2 battles pa lang Sarap naman sa pakiramdam noon. Ten of Hearts. Pero sa tingin ko, so sa tatlong to, yung pang-4 tsaka pang-5. Wait, ikaw, Jin Paradox, Ten of Hearts. Ten of Hearts. Parang hindi ko pa alam kung kayang... Oh man, I'm gonna sound so cocky. Hindi. Wag mo sabihin na same level, di ba? No order so, na eh. So, yeah, top 5. Jin Paradox, Ten of Hearts ako. Brox G. Nakikita ko yung potential niya. Like, yung improvements. Crazy. Guys, panoorin nyo yung Ugat 2 kasi... Every battles, nag-step up siya. Like, nakikita ko yung mga ginagawa niyang bago. Puta, nagmumulti na siya ngayon, men. Nagbabars na siya. Tapos pang 5. I don't know. Okay, di ko i-mention. May naalala pala ko. Di ko i-mention. After na lang ng ikot. Pero anyways, go. Ako, sa tingin ko, kung walang nangyari, I think he would have been one of the top tiers right now. Okay. Not siguro alam ko na. In a way of like parang connecting with the crowd, pero pagdating sa pagsusulat is Toy Jans. Oh, okay. Yeah. Lumiko doon, di ko na expect 'yon. Plot twist ba? Shoutouts Toy Jans. Yeah. I really like how he Butcher ng Sunny Bank. No. Yung sinabi niyang rhyme kagabi, Butcher ng Sunny Bank, tapos yung kalat-kalat yung body parts. yung body parts. Galing na. Rhyme yun, man. Sa akin naman si Siyempre, si Alakazam. Dito tayo, plastikan tayo ngayon dito, par. Hirap niyan. Hirap ni isali yung isa't isa. Siyempre, kahiyaan na lang yung boss. Sumasabay sa kupal. Hindi, siyempre, Alakazam. Thank you. Si Ten. Oo. Hindi ko in-expect, grabe. Tapos, wala, no particular order din to. Yun, kagaya mo, si Dawu. Kala ko sabihin mo kagaya mo kasi, ikaw. Kasi yung villain persona niya, sobrang napapangatawanan niya talaga eh. Kaya hiningi ko siya kay Boss Dar eh. Fan ka ni Batas no? Oo. Kasi medyo similar, di ba? Tapos, Dawo, compliment yun ha. Batas daw Ganon ka sa paningin niya, batas. Kinilig si Bad Boy. Tapos, Echo J. Echo J. Kailangan na ng comeback, my man. Echo J. Bro. Balik ka na. Gusto ko itong kalaban. Uy, una muna ako. Padamihan malaki. Gusto ko, tawin na baka magawan mo ako ng mga linya Apat na yun. Nasa crosser ka din eh. Nakagano sa crosser oh.
Hindi, Ito na yung charot lang, pero grabe. mahirap panglima di ba? Panglima. Yan yung pinakamahirap kasi mapuputol yung bilang. Panglima, isa sa paboritong battler ko to sa URBL Tanggalin man natin yung mga mga nangyayari, si Ibes. Sobrang trip na trip ko yung mga jokes niya. Diba? Grabe. Marunong Kasi, si pare, so ayun. Wala ka sa, listahan mo? Hindi. Wala. Hindi ko siya, hindi pa niya na-prove hindi, although naniniwala naman ako siguro. para meron pa. Kaso yun hindi nga, ibig sabihin, parang hindi pa na-prove yung self niya sa self niya. Parang alam niya na may next level pa siyang pwedeng abutin. Marami pa tayong ilalabas. Hindi pa doon natatapos yun, G. Sobrang solid. Maraming salamat kay Boss Dar, syempre sa lahat. Ito pala, may tayo dito. Sorry tropa ko kayong lahat, like, oh my god, di natin mentionin lahat kasi para hindi unfair, pero tropa, alam nyo naman, respetado ko kayo kasi hindi ako sumali, men, kaya respect talaga ako sa mga nagagawa nyo. Pero ito nga, sasabihin ko sana pala, may mention ko sana sa top 5 na nakalimutan ko, pero Gerald Ribo. Oh, true. Yeah. Men, aminin ko as of parang hindi tumapat yung second battle mo against him. Hindi tumapat sa first battle mo. Iba yung kamandag ng first battle mo, like yun. Di ko malala anong round yon, pero nung narinig ko yon, men, yung first battle mo. Goosebumps. Men, ito, legit, men, kung yun lang yung battle niya siguro, kasali siya sa Matic na 10, Alakazam, Ribo. Hindi kaya pinagandaan ko rin ng sobra yun si Rib. Napanood ko yung, although yung punchline niya noon, hindi konti lang kasi gawa nga na nangyari. Panoorin nyo na lang. Promote lang natin konti. Pero hindi, syempre, papanoorin talaga dapat. Punchline na nag-hit. Diba? Sobrang sakit nun. Pero makers niya, guys, wag niyo tulugan. Like, to be honest lang, syempre agree pati siguro si Ribo agree na parang hindi niya nalabas lahat ng pwede niyang ilabas nung second battle niya against Jin. Pero Ribo, ang ganda ng pinakita mo, mamen. Pero ayun, guys, once again, Drexo, Alakazam, Allen na to, 40 minutes yes, na lang. And Jin Paradox, thank you sa hanggang umabot sa part na to. Thank you, guys. We out.